Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Mapatatagpuan ang ating pag-aaralan sa umagang ito sa In Heavenly Places na libro ni Sister Ellen White. At purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin na pinagkaloob. At ngayon mag-aaral tayo ng mga salita na nanggagaling sa kanya. Ihingi po tayo ng gabay upang atin itong maintindihan. It's February 20, entitled True to Our Name. Ano nga ba yung tunay sa ating pangalan? Atin po itong saliksikin. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked. 1 John 2 verse 6. Kapag tayo ay nakipag-ugnayan kay Kristo, kinakailangan kilalanin natin ang ating sarili na tayo lumalakad na kagaya sa kanyang paglakad. We bear the name of Christian. Let us be true to this name. To be a Christian means to be Christ-like. It means to follow Christ in self-denials, bearing aloft His banner of love, honoring Him by unselfish words and deeds. So, mapapansin natin na tayo ay nag-aangkin ng mga Kristiyano, kinakailangan maging tunay tayo dito. Ang pagiging Kristiyano ay nagkakahulugan na tayo ay magiging kagaya ni Kristo. Ibig sabihin, tayo ay sumusunod kay Kristo sa pamamagitan ng isasakripisyo ang sarili, i-deny ang sarili, at papasanin ang cross araw-araw na may pag-ibig at luluwalhatiin ng Diyos na hindi tayo ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, tayo ay makakatanggap o gagawa at magsasalita tayo na nanggagaling lamang sa Kanya. In the life of the true Christian, there is nothing of self. Self is dead. There was no selfishness in the life that Christ lived while on this earth. So habang tayo nabubuhay dito sa mundo, kinakailangan na patunayan natin sa ating sarili kung talagang Kristiyano tayo at hindi tayo sa ating sarili. Kinakailangan mamatay ang ating mga sarili at wala tayong mga bagay na para sa ating sarili, kundi sa kay Kristo lamang ang purihan, ang kaluwalhatian. Siya ang ating lakas. Bearing our nature, He lived a life wholly devoted to the good of others. In word and deed, Christ's followers are to be pure and true. So, mapapansin natin na kapag tayo ay kasabwat o tayo ay konektado kay Kristo, kinakailangan na dinadala natin ang kanyang nature, kung paano siya namuhay dito sa mundo na maging isang mabuting tao sa mga napapaligid niya. At ang bawat nagsasalita at gumagawa ng mga mananampalataya kay Kristo ay kinakailangan banal at totoo. In this world, a world of iniquity and corruption, Christians are to reveal the attributes of Christ. All they do and say is to be free from selfishness. So, tayong lumalakad dito sa mundo na kahit punong-puno ito ng kasalanan, ng mga kabiguan, bilang Kristiyano, kinakailangan na maipakita natin sa ating buhay ang karakter ni Kristo at sa pamamagitan nito ay mawawala ang ating pagkamakasarili. Said the great apostle to the Gentiles, I live yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So mapapansin din natin na tayong mga tagasunod ni Kristo, kapag tayo nag-aangkin nito, ay mawawala ang ating sarili at hindi na ang ating sarili ang nabubuhay sa atin o hindi na tayo sa ating sarili ang nangangailangan ng kabuhayan, kundi si Kristo na ang kumikilos sa ating mga puso. Ang dating mga bagay na ating ayaw na pakinggan, ngayon ay pakikinggan na natin. Dati ayaw natin makipag-usap sa Panginoon. Dati ayaw nating makipag-Bible study, magnalangin ng taimtim. Ngunit sa Panginoon, ngayon tayo ay nabuhay. Tayo ay kasabwat niya na. Tayo ay nabuhay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na minahal niya tayo at binigay ang kanyang buhay para sa atin. By faith, Paul appropriated the grace of Christ, and this grace supplied the necessities of his soul. By faith, he received the heavenly gift and imparted it to souls longing for light. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Pablo ay in-appreciate niya o ni-appropriated niya ang biyaya ni Kristo, na kung saan ginamit niya ito upang mapalaganap ang mensahe at ang katotohanan at liwanag sa kanyang buhay. At binigyan niya tayo ng biyaya. Binigyan tayo ni Kristo ng biyaya. Sinuplayan niya tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Sa ating pananampalataya, upang matanggap ito, kinakailangan na ating pagkapitan
upang manahan sa ating mga kaluluwa ang mga liwanag ng katotohanan. This is the experience we need. Pray for this faith. Strive for it. Believe that God will give it to you. Sa ating mga pananampalataya, sa ating mga karanasan noong una hanggang ngayon, ay kinakailangan tayong manalangin na may pananampalataya. Pagsikapan na maabot at makapitan ito at mapanghawakan ito. Maniwala tayo na ang Diyos ang gagawa at ibibigay niya sa atin ito. Kasi kapag kalooban na ng Panginoon, ang nangyari na sa buhay natin, lahat ng ating hinihingi ay Kanyang pakikinggan. Learn of Him who has said, I am meek and lowly in heart. Learning of Him, you will find rest. Day by day, you will gain an experience in the things of God. Day by day, you realize the greatness of His salvation and the glory of a union with Him. Constantly, you will learn better how to live Christ-like. And constantly, you will grow more like the Savior. Napakaganda po na habang tayo lumalakad na kasama ni Kristo, mas nakikita natin ang ating sariling napakahina. At the more tayong lumalapit sa Kanya, mapapansin natin kung gaano siya nagpakumbaba, kung gaano ang Kanyang pag-ibig na kinakailangan tayong matuto sa Kanya. At tayo ay makakatanggap ng kapahingahan. Araw-araw tayo ay nakakaranas ng mga bagay na nanggagaling sa Diyos. At araw-araw kinakailangan nating ma-realize sa ating buhay ang dakilang kaligtasan na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. At ang mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin ay magbigay nawa ng kaluwalhatian at pakikisama sa ating Panginoon. At constantly, kinakailangan tayong matuto na mabuhay na kagaya ni Kristo, na may mapagpakumbabang puso. At constantly, na kinakailangan tayong tumubo na kagaya ng ating tagapagligtas. If we will die to self, if we will enlarge our idea of what Christ can be to us and what we can do to Him, or can be to Him, if we will unite with one another in the bonds of Christian fellowship, God will work through us with mighty power. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kapag tayo patay na sa ating mga sariling mga gusto, kapag kawala na tayo sa ating mga hangarin, maipapakita na natin sa ating buhay ang mga bagay na makalangit, na ito'y nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. At tayo ay makikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa mga Kristiyanong pakikisama. Ang Diyos ay kikilos sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng dakilang kapangyarihan upang mapanugumpayan ang itong pagkikipaglaban. Then we shall be sanctified through the truth. We shall indeed be chosen by God and controlled by His Spirit. Every day of life will be precious to us because we shall see in it an opportunity to use our entrusted gifts for the blessing of others. So, tayo ay mapapabanal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang katotohanan at kapag sinunod na natin siya, ay talagang tayo ay pinili ng Diyos upang makontrol ng Kanyang banal na Espiritu. Kinakailangan lamang makipag-cooperate tayo sa Kanya. Araw-araw ang ating buhay ay napakahalaga sa Kanyang harapan. Kaya kinakailangan ang lahat ng opportunity na binigay sa atin ng Panginoon, in-entrust niya sa atin yung mga pagpapala at biyaya. Kinakailangan din nating ibigay sa iba yung mga bagay na ating naangkin, especially yung katotohanan. Sa umagang ito mga kapatid, napapansin natin, ini-reveal sa atin ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa atin. At kinakailangan tayong mga nag-aangkin ng mga Kristiyano, patunayan natin sa ating pangalan, sa ating sarili, kung Kristiyano ba talaga tayo. Kinakailangan natin saliksikin ang ating mga sarili kung ang Panginoon ba ang nananahan sa atin. Dahil sa ating sarili mga kapatid, wala po talaga tayong magagawa. Ngunit kapag konektado tayo sa Panginoon, hinihingi natin sa Kanya yung mga patnubay at gabay sa dapat natin gagawin sa buhay. Tutulungan niya tayo, ibibigay niya sa ating kaalaman, sa ating pag-iisip ang mga bagay na naaayon sa Kanya. Kaya wag po tayong magsawang humingi ng mga pananampalataya at paggawa na may pag-ibig upang mapabanal ang ating mga kaluluwa. So, kinakailangan patunayan natin sa ating sarili kung sino tayo. At itong pangalan natin na bilang Kristiyano, kinakailangan sumunod tayo kay Kristo. Hindi lamang sa pangalan, kundi kinakailangan sa ating buhay din naman. Maipakilala at maipakita sa mga tao ang katotohanan. So once again, good morning and God bless po sa ating lahat.